Ito mga bossing, yung Mitsubishi Expander na kukuha lang natin last Friday doon sa may Cavite. Ito yung mga issues na kailangan nating i-address dito sa ating Mitsubishi Expander bago natin siya ibenta. Unang-una mga bossing, unregistered to. So tomorrow, Monday, yun yung unang-una kong gagawin kasi nung Friday ko siya nakuha, hindi ko na siya naidiretso ng LTO. Okay, medyo hinapon or ginabi na rin ako makauwi nun. Next thing mga bossing, kung mapapansin nyo, ito yung kanyang dipstick. Mapapansin natin mga bossing, maitim na yung kanyang langis. So subject for change oil na siya. And yun yung gagawin natin ngayong araw na to. Ayan, at naka-ready na yung ating mga gagamitin. Meron na tayong oil filter wrench. Yung langis na gagamitin natin, ayan, ang paborito kong langis, Eni Italy's #1 engine oil. Nandiyan na rin yung ating pansalo ng used oil. May filter na tayo and meron na tayong mga tools. Tapos, ito makikita ninyo, kailangan na rin nating i-detailing. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagdi-detailing. Madumi, mapangit yung itsura ng ating engine bay. Mamaya, maganda na yan. Dito naman tayo sa loob. Kung mapapansin ninyo, ayan, naka deep dish mat siya mga bossing. Pero syempre dahil kakalabas-pasok, ayan, madumi. May mga buha-buhangin. Dito sa likod, ganun din. Ayan. So dito sa loob, i-detailing din natin yan para pagka okay na, is pwede na nating ibenta. Other than that mga bossing, yung mga issues na lang niya is yung mga scratches kagaya nito. Ayan. Meron din dito sa bandang baba. Ito, may dent dito. Scratches yan. Dito meron din eh. Ito. Ito yung pinakamalaki niya. Yan. Meron dito. Tsaka to. Plastic naman to mga bossing. So pwede yung ipa-repaint anytime. Ito kasi meron siyang dent dito. Pero pag na-buffing to, mawawala yung maitim na yan. Tingin ko yung kung ano yung sumagi dito, yun yung kumapit na kulay dyan. Pero hindi siya paint, hindi natanggal pintura niya. So buffing tanggal yan mga bossing. Ito meron din dito. Tapos, ito pa. Ito natanggal talaga yung pintura niya mga boss. Yan. Tapos dent. Tapos dito sa unahan. Okay? Ayan. Okay? Pero overall mga boss, all original paint. Wala pang retouch. Okay? So, kung ipapa-repaint man yung bumper, okay lang, plastic lang yon. So tara, gawin na natin mga bossing yung kailangan natin gawin dito sa Mitsubishi Expander na to. Para mas mabilis na ma-drain yung ating langis, ito, buksan natin yung oil filler cap. Ayan. Ito nga pala mga bossing, konting sharing lang ng knowledge. Dati may binenta akong expander and ginawa ko ng video yon na hindi siya binili. Okay yung expander sa test nila, sa test drive nila, scanning and everything. Okay, nagustuhan ni buyer. May kasama siyang mechanic kaso hindi nila binili yung expander kasi daw sabi ng mechanic blow by daw kasi nung binaksan nila yung oil filler cap, may tumatalsik na langis. Ito mga bossing, kahit brand new po ang bilhin ninyo na expander, although wala nang lalabas na brand new expander ngayon dahil pinalitan na po ng destinator, meron po talagang tumatalsik na langis niyan. Bakit? Ayun mga bossing, kung mapapansin nyo yun, ayun, nakikita nyo po kadena, timing chain. Okay, so syempre pag umaandar po ang makina, gumagalaw yung timing chain na yan, gumagalaw. Okay, galing sa baba, meron siyang langis na nilulubricate siya ng langis. So, may dala siyang langis. So, bawat movement niya, meron po talagang tatalsik na langis dyan. Mas kabahan po kayo mga bossing kapag walang tumatalsik na langis dyan. Ibig sabihin, baka po wala ng langis yung makina nyo or hindi na gumagana ng maayos yung inyong oil pump. Habang tinatanggal natin yung langis mga bossing, tanggalin na rin natin yung oil filter. So, ito yung bago nating oil filter. Ito yung kasukat niya. So, hanapin nyo na agad dito mga bossing sa ating mga wrenches kung ano yung kasukat niya. Yan, 902. Ayan, sukat. So ito yung gagamitin nyo mga bossing, 902.
Ngayon naman guys, after natin mag-drain, syempre magsasali na tayo ng langis. Laging question ng karamihan, anong klase ng langis ang gagamitin ninyo sa makina ninyo mga boss. Actually, dapat makikita nyo yan sa inyong mga owner's manual. Kung makikita nyo rito, ang recommended na viscosity sa kanya is 0W20, 0W30, 5W30 and 5W40. Tapos nakalagay API rating SG or higher. Guys, itong any iSynth na to, mas mataas yung API rating niya kung mapapansin niyo, API SP. So dito is SG lang, SP. Okay, so ito na yata yung mas sumunod na mataas, SP. Ewan ko kung may SP plus na, pero SP yung pinaka mataas sa pagkakaalam ko eh. So ito yung gagamitin natin. Engine oil 3.8 liters lang daw. Usually mga bossing, hindi ko muna inuubos yung 4 liter gallon. Ang kinakarga ko muna mga 3 or 3.5 liters, tapos pagbabasihan ko mamaya yung dipstick. Yung iba guys gumagamit pa ng funnel, pero pagkabisado nyo na yung diskarte para hindi tumapon yung langis, ako ganito na ginagawa ko. Yan, naglalagay na lang ako ng basahan para if ever na meron man ako matapon, konti lang. Tapos may sasaluhin pa ng basahan yung matatapon ko. Kaya kung mapapansin nyo dito sa bote natin, ito yung 1 liter, ibig sabihin nakaka 3 litro mahigit na ako. Mga 3.5 na siguro yung nasalin ko. So hayaan ko na lang muna yan. Papaandarin ko muna yung makina ngayon para makahigop ng langis ngayon yung filter. Tapos mamaya susukatin natin dito sa dipstick na to. After ilang minutes na umaandar yung makina natin, ito ngayon guys, try na nating sukatin yung level ng ating langis. Ayan. So mababa pa siya mga bossing. So pwede pa tayong magsalin. Actually pwede na nating isalin lahat yung langis natin. Ito na siya. Okay. So ayos na yung ating level mga bossing. Since tapos na tayo mag-change oil mga bossing, doon naman tayo dumako sa pagdi-detailing nitong engine bay. So bago ko linisan yan, pakita ko muna sa inyo kung gaano siya kadumi ha. Ayan, makikita nyo maalikabok siya. Pangit tignan, yes. Kasi nga, madaling pasukin ng dumi ang ating engine bay. Pero alam nyo ba mga bossing na mabilis ko lang napapaganda yan. Tapos, yung itsura pa niya mga bossing parang as in brand new condition. So ito pakita ko sa inyo. Diba mga boss? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga detailing shop para mapaganda yung engine bay nyo. Una mga bossing, kakailanganin muna natin ng vacuum. Tapos brush. Kapag medyo bago-bago pa yung makina natin mga bossing, at wala pa naman yung mga engine leaks, oil leaks, okay, so tama na yung brush and vacuum. Pero kapag meron na kayong mga nakikitang leaks ng langis dyan, kailangan nyo na ng engine degreaser. So ako, vacuum lang dahil marumi lang naman siya. Tingnan nyo to guys, diba? Masyadong maalikabok yung kanyang engine bay. Ito na yung itsura niya ngayon guys after nating ma-vacuum. Tapos ang next step na gagawin natin yung mga bossing, basahan. Actually kahit yung basahan na to, ayan. Pampupunas lang muna natin para medyo mabawas-bawasan pa yung dirt. Yan. Para medyo mabawasan pa ng konti yung dirt. Yung iba kasi dyan hindi natanggal ng brush. Ayan. Next guys, tatanggalin natin yung negative terminal ng ating battery. Ito ngayon guys yung ginagamit ko para mapaganda yung engine bay. So simple lang application nito, ganito mga bossing. Lahat ng vinyl, plastic and rubber na nakikita nyo dito sa engine bay natin, mostly lahat ng black dyan, pwede nating isprayan nito. Tingnan nyo rito ha. Yan. Kung nakikita nyo ang ganda ng effect niya rito, diba? Tapos, lahat yan mga bossing, i-sprayan lang natin yan. Tapos, hihintayin lang nating matuyo. Ito, gawin na natin.
Kung nakikita nyo tong part nya to, ang puti na nya, diba? Tignan nyo. Yun yung na-sprayan. Tignan nyo yung hindi. Yan, ganyan yung effect nyan guys. Kahit sa wiper, nilalagay ko yung sa wiper, okay lang yan. Skin cover natin guys, tignan nyo. Para sa buong engine bay natin, hindi pa naubos yung ating isang bote. Oh. Meron pa tayong magagamit para doon sa interior natin. Ang Aeropax Sparkle 1 ay pwede nyo rin gamitin sa door sidings. Kahit dito sa dashboard pwede rin. After 10 to 15 minutes nating applyan yung ating engine bay mga bossing, kumuha na kayo ng malinis na basahan, tapos pupunasan na natin lahat yan mga boss. Ito na mga bossing, yung makina kanina ay sobrang dumi at sobrang daming alikabok. Ayan, tignan nyo naman. O, diba? Ibang-iba na itsura niya, oh. Tapos, ito yung kanyang engine cover. Balik na rin natin. Yan. Punasan lang natin ulit. Oh. Di ba mga boss? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga detailing shop para mapaganda yung engine bay nyo. Actually, sa isang bote lang ng Aeropax Sparkle 1 mga bossing, malilinis nyo na yan ng ganyan, hindi nyo pa mauubos yun. So ako, gumamit lang ako ng 2 bote kasi nga pati yung interior ng sasakyan ko, ginawa kong ganyan. Yan, tapos dito sa loob, tignan nyo, ito na yung itsura nung ginawa natin. Tignan nyo, sidings, yung ating deep dish mat, yung ating upuan, maayos, malinis, manibela. Tignan nyo naman yung dashboard natin. Yung kanyang center console, o diba? Pati yung mga sidings natin, mga door sidings, mga bossing, pedals, tignan nyo naman. Ayan, pag dito sa loob, ganun din. Okay. So eto mga bossing, bukas kapag naiparehistro na natin to, good for selling na to. Ang mga matitira na lang pong honest issue dito mga bossing, honest issue, yun nga lang po, yung mga scratches and dents na may iwan kagaya nito mga to. Ayan. Kaya ako hindi ko siya pinagagawa mga bossing, hindi ko siya pinare-repaint kasi nga mga bossing, all original paint po yan. All original paint, kahit ipacheck nyo po yan sa kasa or sino mang mechanic na pinagkakatiwalaan ninyo, ipacheck nyo po yan mga boss, all original paint po yan. Kaya yung mga may iwan na scratches and dents, itong dent na to, yan, paint chip, yan na lang po yung mga naiwang issues nyan. Ayan. Ayan, yung mga pinakita ko po kanina, yun na lang po mga bossing. Tapos kapag binili nyo po ito mga bossing, available po ito for cash and financing, and also yung transfer of ownership, sagot ko na rin po mga bossing. Okay, so sa mga making interested po mga boss, PM na po kayo sa page po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood.